Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-uusapan na naman natin ang mga maiinit na issue sa lipunan. Naku po. Grabe ho. Talaga nga namang umiinit pa ang mga eksena ngayon dahil this time si Pangulong Duterte na nagsalita. Naku po. Pag si Pangulong Duterte pa naman nagsalita, talaga naman na nayayanig ang buong politika sa Pilipinas. At eto na nga, meron siyang sinabi, malupit at tila nananawagan na sa Armed Forces of the Philippines. As in, Armed Forces. Sinahawa na ako sa mga taga-kamara eh. Yung committee. Alam mo na sa committee? Sino yung ganun? Yung isa naman, ano ba yun? In regards. Tapos, anak ng wewe, Hindi ko talaga alam kung bakit naging mga congressman nito, mga ano na to. Tapos, mga pilingero pang mga abogado. Kaya tuloy na nababaraw ni Marcoleta. Kaya nga naman nagiinit ang ulo ni Marcoleta sa mga to. Di ba? Anyway, eto na nga po at ang init-init na ng usapin dahil dito sa issue ng alam naman po natin noong nakarang mga araw, si Yusek Lopez ay muntik-muntika na. At the same time, wala man lang ginawa ang mga taga-kamara kahit pa ho, nagbibigay sila ng dahilan. Sa loob-loob ko. Kasi daw, hindi naman daw pinag-antay yung ambulansya. Hindi nyo ba napanood? Mga gunggong ba kayo? Hindi, pasensya na po sa, sa mga congressman. Ang mahirap po kasi sa inyo, sarado na isip ninyo. Nagdadahilan pa kayo na kesyo tinatanggap nyo lang basta-basta yung report na hindi naman pinag-antay. Excuse me po, sir, mga ma'am. Naka-live po ako dyan. Yan ang pagkakamali nyo. Actually, nung dumating ako, matagal na nag-aantay yung ambulansya. Pero nung pagdating ko, ang tagal pa bago uli papasukin. Hindi pa nga pinapapasok eh. Nandyan lang sa labas, nag-aabang, ayaw papasukin. Tapos kesyo yung pala, inaantay lang yung approval ng kanilang boss. Di ba? So, ibig sabihin, talagang hinayaan ninyo na may mangyari doon sa tao para pag-antayin. Tapos, eto na nga. Sasabihin ninyo ngayon sa araw na ito na dito sa kamera na kesyo, hindi naman namin pinagantay. Lahat kayo, naging defensive na mga... Ayoko na lang sabihin talaga eh. Pero, nakakapunyeta talaga eh. Anyway, eto na, nagalit na rin si Pangulong Duterte. Pakinggan ninyo kasi napakamalaman ng kanya sinasabi, lalong-lalo na sa bandang huli. Pag hindi kayo nakinig, naku po, ang laki ng mamimiss ninyo. Dahil hanggang sa dulo, talaga nga namang ang lupit na mga binitawan ni Pangulong Duterte. Okay? Panoorin po natin ha. Pasok! Nung military, paano hina niya? Military, wake up. Yan ang unang statement. Yung military, ano yun na? Military, wake up. Pero may kakabig siya. Alam niyo naman si Pangulong Duterte, magaling sa batas eh. Alam naman po natin na mahirap. Baka sabihin nila sedition o kaya inciting to sedition. Alam naman natin tong gobyerno to eh. Minsan, balubaluktot na yung batas, binabaluktot pa nila. So medyo nilinaw ni Pangulong Duterte. Nilinaw niya sa mga susunod na statement. Pakingge. Observer no from other countries. Hindi, ganito yan, ha? Ganito yan. Explain niya. Correct. Yan. Ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Yun. Kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night. Dadalhin siya sa correctional institution. Nako. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Nagegets nyo? Hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Kaya nga marami nagsasabi na kesyo iakyat daw sa Korte Supreme Court. Ang problema, there's a separation of power. Lalo na Malacanang kasi itambalos-los bata niya. Nako po.
So itong tao walang matakbuhan. Nako po, nako po. Yan ang sinabi ko. Yan. Kasi tama nga naman, 'di ba? Tayo mga kababayan, we feel really hopeless sa mga nangyayari, 'di ba ho? Na nakakaramdam na ho tayo ng hopeless dahil wala ho tayong matakbuhan. Kahit sa husgado, tila sabi nga ni BP Sara Duterte, wala na ho tayong maasahang hustisya sa bansa na ito. So paano na? Yun ang ano ni Pangulong Duterte, yun ang kanyang unang tanong, ika nga. Paano na ang bayan natin? Wala na tayong matakbuhan. Yung gobyerno natin, talaga nga namang inaabuso ng kapangyarihan. Etong gobyerno natin, hindi na natin mahinga ng tulong. Pagkalaban, talagang babanatan na. Paano na? Yan ang tanong ni Pangulong Duterte. Pasok. There is a fractured governance. Nako po. Nabali lang, hindi lang na-sprain. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek yan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you... dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Nako. Next year pa yan. Nako. So if you want a redress of grievance, remedy. So it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fractured governance. It is only the military who can correct it. Ayan na. So, paano na? Sabi na, hopeless na yung nagaganap na mga pangyayari sa ating bayan. Dahil nga naman na fractured na, ika nga. Ano ibig sabihin nun? Talagang wala na. Biyak-biyak na, ika nga. Pilay na. Bakit kanyo? Kasi, merong separation of power ang legislative and judicial. So, hindi pwedeng pakialaman ng judicial itong legislative. Ang problema, itong executive at saka legislative ay parehong kontrolado na ho. 'Di ba? Kaya paano na? Eto na, sabi niya. Wala nang ibang solusyon dito kundi ang militar. Naku po. Nako. Sigurado ako bukas ang mamaya mga balita tungkol diyan sa statement, 'di ba? Military junta. No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, mga opisyal dyan. Sinabi na magpunta ka. Meron kasing mga humihirit. So, ibig nyo ba sabihin, kailangan na magkudita. Paulit-ulit, sinasabi ni Pangulong Duterte dito, ayaw niya. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig ko sabihin ang military, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila doon sa cell. Sila na we are not anymore hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out ngayon? Getting out means... I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan basta sabi lang ng military. So eto, medyo napapaisip tuloy yung mga nagtatanong sa kanya. So what do you mean out na?
Nag-iingat ko kasi kung papansin ninyo, nagpo-post po si PRRD. Nag-iingat siya sa salitang gagamitin niya. Dahil pwede siyang kasuhan ng sedition. Alam mo naman, ang sedition ay non-bailable. So, delikado ho talaga yung mga message niya. Pero, halatang-halatang meron siyang pinararating sa AFP. Ang sinasabi lang niya dito, we already have a problem. Para gabagang sa chess, checkmate na, yari na. Wala na tayong pag-asa. So, the only hope now, eto na, kayo. Pero, I disagree with the coup d'etat, yun ang sinasabi niya. Pero yung sinasabi niya dito, sinasabi nga niya na out na. Ako, ito aking interpretasyon lang Wala rin po ako sinasabing dapat gawin ng AFP to. Ito'y interpretasyon lamang sa tingin kong mensahe ni PRRD. It's withdraw of support. Kasi remember, the president will only stay there as a president if the military is with him. Malaking factor yon. Hindi ho ang kapulisan. Ang pulis sa city lang ho yan. Iba ho ang military. Pag sinabi ng military, Mr. President, we withdraw our support. Wala na. Laglag na ang pamahalaan. Hindi ko alam kung tama po ba ang aking intindi. Maaring mali. Pero parang ganun ang sinasabi ni PRRD. Ayaw niya ng madugo. Ayaw niya yung nagbabarilan. Ayaw niya yung nagkukudita. Pupunta yung tangke. Pinapaliwanag nga niya. Ayaw niya yung may tangke-tangke pa. Ganyan-ganyan. It's just a matter of we withdraw our support, Mr. President. Tapos na usapan. Ganun. Yun ang sa tingin ko. Ano sa tingin ninyo? Pagpatuloy pa natin. I-comment ninyo ang mga inyong pagkaintindi. You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasalin sa inyo. Not taking orders at all. Hindi silent protest. Military lang talaga. Do not take orders from Ano? They will not take orders from the commander. That's it. Hindi. Sabihin lang nga niya. Sir, wag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89 pinagbili nila. Saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. Grabe yun mga kababayan, ano? Magkano daw yun? Ulitin natin, no? Ayan, no? 129 billion. Yan yung nawawala, yung 2 tons of gold reserve. Naku, grabe, grabe. $129 billion. At least sa Congress, kung may resolution, tapos i-bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Yung Maharlika, sila na nakaalam nito. Walang participation ng people dyan pati ito. So, ganitong 25 tons. Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali ng laro ninyo. Parang play safe naman ang military ngayon. Do you think si Brown po ay mag-react ito?
uh, can you restate your statement? Can you expect that the honor will When ito, pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. Kasi may statement siya, dapat dapat parang stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? At in fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulugan yung chief of staff. Ano daw makakatulog yung chief of staff at then bilhin yung Matagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Naku po, patay tayo dyan. Noon pa yan, alam na ng lahat. Naku po. Baka siya lang ang hindi. Naku. Ang mga pulis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Naku po, patay kang bata ka. Kasi kasama namin siya palagi dito sa dyan kay... Sandali. Bago tayo pumunta dyan sa nagdudruga na yan, ha? Sandali. Pakita lang natin ito. Ito po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ayan, 2024. Ang pinakamataas. Nearly 25 tons of gold sold. Ayan, pinakamataas na nagbenta tayo, Pilipinas. Ayan, Ayan, naku po. So, pinapakita talaga dito na totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Asa na ho yan? Yan ang katanungan ng taong bayan, di ba? Tuloy. Tuloy. Dito naman siya nagduduruga. Kaya yung SIPO ni mag-usap kami, yung SIPO ni Lagdameo magtulo yan. Nako. Hindi niya alam nagatulo yung SIPO niya. Minsan gano'n na lang yan. Ay, grabe. Tumutulo daw yung SIPO niya, yung ba'y sinasabi? Minsan gumagano'n gano'n na lang. Yari na. Nayari na. Alam ni Marcos kasi Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila sa hit-hitan. So, another appropriate question would be yung ito with sincerity. Ayan na. Kayo bang mga military pati police? Nako. Would you still continue to support a drug addict? Nako, patay ka! Alam ninyo kung mga... Pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict sa Presidente? Simpleng-simple ng banat ni Pangulong Duterte. Hindi niya sinasabi na kayong AFP dapat kayong kumilos na, kayo ay dapat may gawin na. Pero hanggang kailan kayo magsisilbi sa adik na presidente? Yan ang tanong ni PRRD. Ang linaw ho. Hanggang kailan? Sabi pa nga niya, kung sa tingin ninyo hindi totoo itong sinasabi ko, bakit hindi ninyo tanungin yung mga presidential di ba, guards, which is alam natin sa military din yun. Alam ni Pangulong Duterte, syempre binantayan diyan siya ng mga PSG, di ba? Bakit hindi niyo tanungin sila? Siguradong may nakikita sila at may alam sila na nangyayari sa loob ng Malacanang. Kayo nakakaalam. Ang tanong, hanggang kailan kayo magpapaalila o susunod sa presidente na adik? According sa sinabi ni Pangulong Duterte, ha? Hindi po ako nagsabi niyan. Si Pangulong Duterte. Nililinaw ko lang. Ha? Hanggang kailan kayo? Yan ang tanong ni Pangulong Duterte kay Browner. Hanggang kailan ka daw magsisilbi sa presidenteng adik? Yan ang tanong ni Pangulong Duterte sa'yo. Partikular, ikaw ang pinuno ng
AFP. Hanggang kailan? Sabi naman niya, kung desisyon ninyo, wala namang problema. Sige. Kung desisyon nyo 4 more years, wala namang problema, sabi ni Duterte. Okay lang. Sabihin mo sa amin, kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana, we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. What would it help if one would The right to be heard, dream? the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. Nako. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, tantom. Hysterical yun, hindi yun ano. Kung ikaw may kasama ka na worker mo, nag-delirium na, what are you supposed to do? Ako sa exact tanong na. Mr. Military, give us that right. The right of information that is true and correct. The right of redress of grievance. And the right to protect us. To be short of challenging Browner na. To be short of challenging Browner ng properly. Wala akong tina-challenge. I do not challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Yun. Kasi tinanong nung reporter kung sino man yun, sabi, are you challenging Browner? No! Therefore, sabi, no! I'm challenging the entire military, the AFP, the entire AFP. Lahat kayo. Agree pa ba kayo? Wag na ho tayo magturo-turo. Wag na ho kayo magturuan. Hindi kasi, kasi we're just following orders. Hindi kasi may boss kami. Hindi kasi, hindi. Ang challenge na ito ay sa inyong lahat. Because sumumpa kayo that you would protect the Constitution. Yung pagsumpa ninyo ay hindi pagsumpa ng pagsunod sa inyong leader. Ang pagsumpa ninyo ay pagsumpa ng pagprotekta sa konstitusyon. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Dahil kung ang pagsumpa ng inyong katapatan ay nasa leader lamang ninyo, ang leader ninyo ay maaaring mabili. Wala akong pinapatukuyan kung sinong leader Whether your battalion commander, whether your superior or immediate superior, maaaring mabili yan. Pero ikaw bilang sundalo, ikaw ba ay nanumpa na poproteksyonan mo ang iyong supreme leader o di kaya ang iyong commander, battalion commander, ang inyong chief of staff? Ano ho ba ang pinagsumpaan ninyo? You have an oath to protect the Constitution. If your leader is no longer functioning and protecting the Constitution, sabi nga ni Pangulong Duterte, wake up.
Little Susie, wake up. Pag halataan yung edad yun. Hindi, totoo naman eh. Di ba, yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. It's time to wake up. Oh, ayan, tuloy. Galit ka? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Now tell me, kung protekto sila ng Constitution, Ayun. are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? At kung sabihin mo hindi nila alam, address, sabihin ko, wag tayo magbulahan. Alam ninyo yan noon. Alam ninyo ngayon yan. Nako. Sabihin lang ninyo, kaya kung gano'n na lang, sabihin ko sa lahat ng mga bata dito sa Pilipinas, guys, follow the president. Start smoking marijuana and graduate sa Cebu. Yung presidente, gano'n. The best example is gano'n. But people are looking after you as a party. Oh, yung And then people looking at me because that president is silent. Kita mo lang siyang ginawa. Ayun. Kasi alam mo, napansin ko dito yung mukhang mga Duterte supporter yung ibang nagtatanong dito. Kasi lagi nilang pinipilit si Pangulong Duterte na manawagan. Kaya kasi sinasabi niya na people are looking up to you. Sabi ni Pangulong Duterte, people are looking up to me because tahimik ang presidente. Actually, dapat talaga magsalita ang Pangulong Marcos at kausapin niya ang mga nanggigipit kay VP Sara Duterte. Alam mo, Mr. President, this is a sincere panawagan sa iyo. Ang mga Duterte, never, even VP Sara Duterte, never nanawagan ng resign. Maybe si Baste. Pero si Pangulong Duterte at saka si VP Sara Duterte, lagi niya sinasabi nga, kahit si Pangulong Duterte, pag tinatanong mo na, gusto niya matapos ang termino mo. Kaya lang, meron lang talagang Judas. Judas not pay, sabi nga, di ba? May Judas talaga na may ambisyon na maging susunod na Pangulo. Kaya, eto, kung ano-ano ginagawa nitong pinsan mo. Na nagkakagulo na ang bayan dahil sa mga galaw ng pinsan mo. It's time for you to talk. If you do not want to talk, sabi nga ni Pangulong Duterte, nagkukuntsabahan na, wala na tayong malapitan. Kaya nga, ang gusto niya, lapitan na at kausapin na ang mga sundalo at ito ang sabihin sa kanila. Ayan. But at first stage pa ng laalitan, sandali. Hindi naman dumaan estudyante yan eh. Yan si Sulaika. Sulaika, anak ni Joe Lopez yan. Sigma Rowan. So marami yan siyang dyan. But people are saying, pag buhin mo si Tatay Dico, altaming tanan. So how do you react to all this? Ayaw ko kasi presidente ako. Yun. Once upon a time, I was president. Kasi yan may nag-i-insist sa kanya na manawagan ka na ng revolusyon o pag-aaklas ng I think ng military. Yan yung lagi sinasabi ni Pangulong Duterte. Kaya nga, yan din po yung huling speech ko dito sa veterans. Lagi ko po sinasabi, paalala sa mga kababayan natin. Yes, mainit na ulo natin. Yes, we feel hopeless. But again, tulad na sinabi ng ating Pangulong Duterte, gawin natin tong tama. Why? It is because, one, magiging basihan ng mga susunod na henerasyon. Kung tayo ay magiging war freak, o if we will, parang lalaban tayo tulad ng kasamaan na ginagawa nila at gagamitan natin ng kasamaan, delikado po yun. Magiging precedents na po yan ng mga susunod na henerasyon na hindi maganda para sa ating kasaysayan
at lalong-lalo na sa mga susunod na mga leaders, 'di ba? Kaya nga sinasabi niya, naging presidente kasi ako. Kaya hindi ako mananawagan ng kudeta, rebellion o whatsoever. But I will talk, sabi niya diyan sa bandang dulo. I will talk to the military and tell them what is happening right now. At sila na po ang bahalang magdesisyon. If they think they're still serving the Constitution, wala tayong magawa. Pero if they think it's time, sabi nga ni Pangulong Duterte dyan, mamaya ang sagot niya nandyan. Panoorin niyo muna. Now, I could just imagine what will happen to my country if things go awry. Ganyan na. So, hindi manggaling sa akin. Sorry. Kung ang tao na mayor ang pupunta at mag-alsa, So, I will take my cue from the military. Ayun. Kung sabihan nila na, they will take this step, I will support it. Sige, Mayor. Samahan mo kami, magpunta tayo doon sa, tignan nating record. We will ask. Tapos, ganun. I will follow. As the former president, do you see the repeat of history? No. Leave me out. Ako basta kung may mga ganong uprising, sinabi ko na sa kanila, I'm out. Wala akong participation. No nothing. You're just airing out. Ang linaw ho na sinasabi niya dito. Kasi alam natin, gagamitin na naman to. Gagawin na naman rason. Kasi aarestuhin na nga si VP Sara Duterte. Baka pati ito, arestuhin pa. Yung nag-iingat na si Pangulong Duterte. Wala akong gagawin, labas siya. Wala siyang aanuhin, labas siya. Ang kanya lang gagawin, which is the one that is protected under our Constitution, which is the Article 3 Bill of Rights, yung freedom of speech. Freedom to say our grievances, ika nga. To say our disagreement with the government. Yan ang ibig dyan sabihin dyan. But he will not lead any revolution, any kudeta. Sabi nga niya, he will just follow what would be the decision of the military. Hindi siya ang mangunguna. Linilinaw niya na ho dyan, ha? Hindi ho siya ang mangunguna. Yan, tuloy. Mayor, I mean, to enjoy what? from supporting what you said was the president, are you not going to enjoin them to opt out? Civilian na ako. I have no authority to order them to Order, but and I am not enjoining them. I am not telling them anything. Ito lang ang tanong ko sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict? Nako, patay. Yes, about 4 years. Ngayon magsabi, yes sir, we are a loyalist bunch of man. Sabihin ko sa Pilipino, sa Davao, sabi nitong mga military natin, okay daw. Ang critical dyan is alam nila na durugista si Presidente. Nako, patay tayo dyan. Hindi nila, tanungin lang nila yung kaya isang kita mo kung hindi bangag tama isang gwardiya dyan sa Presidential Guard nag-suicide. Nako, ayan na. Matindi to revelasyon na to, kasi naging laman ng balita to yung namatay sa kampo, sa loob ng kampo yung isang kernel.
ito pala ang dahilan ni sinasabi ni Pangulong Duterte. Ito ang dahilan kung bakit po namatay yun. Naku, pakinggan ninyo. Ang lupit nito. Murag, if you can tap the fingers and say, huwag ka na masyado matulog. Kunti na lang. Ano kung ako... Parang sinabi, minura daw at pinak the finger. Alam na ho natin ibig sabihin nun. Yeah? Isin mo, huwag ka muna tulog. Kapi ka lang. Murahin mo, kaya po ito napahiya. Sundalo, napakamatay. Napahiya daw, kaya nagpakamatay. Dahil nga daw sa sinasabi ni Pangulong Duterte ay may addict daw. Kaya nga, confident siya dito eh. Confident siya sa sinasabi niya. Okay? Confident siya na sinasabi niya na kayong mga sundalo, kayong nasa AFP, alam ninyo ang nangyayari. So hahayaan niyo po ba na 4 pang na taon na kayo ay magsisilbi sa adik na presidente? Si Pangulong Duterte nagsasabi noon, hindi po ako linawin ko, hindi po ako nagsabi niyan. Akin lamang pong ini-interpret yung sinabi ni Pangulong Duterte at pinapaliwanag. Kasi medyo, alam naman natin si Pangulong Duterte pag nagsalita, minsan putol-putol, tapos hindi pa maganda yung audio nito. Okay? So pinapaliwanag natin kung ano yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Meron din na ang Colonel ngayon. Nabaril. Sa argument yun. Ito an argument about the present situation. I do not know whose side was the Colonel. Nako. So nagkaroon daw ng argument regarding sa situation. Tapos, hindi niya alam kung kaninong side si Colonel. Was with Colonel, hindi mo nagsuicide yun. Yung PC nagsuicide doon. Minura niya ni Mrs. Marcos. Yan. Ni minura daw. Kasi actually, meron ditong part na hindi ko alam kung ang tinanong nung ito ba yung recently na namatay sa loob ng kampo? Parang ang sagot niya iba. Parang sagot, hindi ako sure. Pero ang sinasabi niya dito, meron isang nag-suicide. It is because minura daw ni Lisa Marcos. Yun ang malinaw. Okay? Yun ang malinaw. Nakipag-argue daw kay Lisa Marcos, kaya nagpakamatay itong opisyal na binanggit niya na Colonel. Okay? Hindi lang niya binanggit kung sino yung Colonel na yun. Kailan yan, Mayor? Bago lang. Siguro 2 months pa lang ako na umalis. Bago lang. Nakakalito kasi yung yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Bago lang. Hindi ko alam kung ang ibig niyan, kasi tanda natin si Pangulong Duterte hindi ganun kagaling sa Tagalog. Pero hindi ko alam kung ang sinasabi ni Pangulong Duterte ay bagong nangyari o nung bagong lang ni Presidente Marcos. Kasi ang sabi niya dito, 2 months lang bago ako umalis. Ibig sabihin, bago siya umalis na Malacanang. After 2 months nangyari ito. Mayor, may dito pa-ask daw, paano mag-react si Browner kasi ang sister ni Browner ay na-appoint ng Court of Appeals. So, Browner is a non-reactive soldier. Going back, what Alam mo, depende yan kang Browner. How he looks at kung pabor siya sa bayan at alam niya, he would insist na matino, wala man tayong magawa. That is his view. Now, for the others, his happiness po as a former president,
how will you help your people from the suffering? Again, ma'am. As a former president, how will you help your people from the suffering? Suffering? Ma'am, sinasabi ko na there is a fracture. There's a fracture now in the governance of Marcos. It cannot be remedied. There is no relief inside. It is only the military who can correct it. How? I do not know. How is Sila man yung protector ng konstitusyon. So, bakit? Grabe yung ano, no? Yung, kasi alam mo, ingat na ingat si Pangulong Duterte dito sa statement niya Pero parang sinasabi niya, military, nasa kamay nyo na. Hindi namin alam kung paano. Kasi tinatanong siya, ano ba ang pwedeng gawin? Mga ganyan mga nagtatanong sa kanya. Hindi natin alam. Basta, military, nasa kamay nyo na yan. Kayo nang bahala dyan. Kaya nga, yun yung way of convincing ni Pangulong Duterte by telling nawawala yung pera, yung gold reserve, yung PhilHealth, paulit-ulit niya sinasabi yan Tapos yung gusto nyo ba tuloy-tuloy na magsilbi sa adik na presidente? O, alam nyo yan, kaya niya sinight pa itong nagpakamatay dahil inalipusta, di umano, allegedly, ni First Lady. So pinapaliwanag ni Pangulong Duterte. Ngayon, wala siyang sinasabi dito sa mga military kung anong gagawin. Ang sinasabi lang niya, kayo. Hindi ko alam kung ano options nyo. Basta, are you still serving or protecting the Constitution? That's a question. Para maganda. Pero sabi ko nga, mukhang nanawagan na. Ito'y opinion lamang. Hindi ko sinasabing mukhang nanawagan na si Pangulong Duterte sa military. Malupit ho ito. Malupit. Sino? if the military will not do something, sir? Di palakpakin, let us applause the military. Gago! Natawa ako dun Paano kung walang gawin yung military? Sagot ni Pangulong Duterte, di palakpakan natin sila. Wala silang ginawa. Alam mo, promise habang pinakikinggan ko to, habang nagmamanay ako ng Maserati. Wala po akong ganun. Pangarap lang. Habang nagmamanay ako ng aking, usong-uso ngayon, yung mga sasakyan ng mga artista. Cybertruck. Alam mo, pinakinggan ko, tawa ako ng tawa. Wala akong tanga, mag-isang tawa ng tawa. Kasi sabi niya, di ba, palakpakan natin. Wala tayong magawa. We applaud the military for doing nothing. Let's applaud the military for doing nothing. Ay, kawawang buhay rin. Talay. Well, we'll slap our hands and say that the military is takot. Yes, sinabi mo. Hindi ko sinabi yan. Ikaw ang nagsabi. What is the worst manifestation? Siya yan, Siya nagsabi nun kasi para sinasabi ata kudita mag-aklas o whatsoever. Sabi niya, ikaw nagsabi niya na. Hindi ako. Iba mood ni Pangulong Duterte ngayon What is the worst manifestation or element of silent martial law that you can now see in the government? Hindi naman talaga martial law because martial law is something like Silent martial martial law is a military takeover. Mayroon akong i-suggest. Nako, ayan na. Itong capture na ito, mabigat to. Nako, ayan na. Meron na. Because ang nasa taas sa Congress, tambalos-los, Nako. yung presidente, they're now trying to be in cahoots. They would attempt to change the constitution. Diyan na magulo talaga dyan. And to make Martin from speaker, mag-transition to si
Martin mag-transition to Vicar to the parliamentary prime minister. And there is the ceremonial president na lang si Marcos. And what's your reaction for the possibility of no L next week? No election. Possibility. It can be possible. Wala tayong yung cards wala sa Pilipino. It's in the card. The cards is being held by Martin Romualdez and President Marcos. Kuan po ni PNP Chief Martin na napagawa siya before ng mga drug users daw kaya added sa comment na to. Nagagamit lang ba para mag-overtime or instead na nilahang oras sa pagpanarbaho from the PNP Chief mismo? Ang nagagamit daw of drugs, hindi daw at nagagamit lang daw sila, nakita daw sa mga trabahante para lang daw instead na nilahang oras sa pagpanarbaho. Maganda yan. Maganda yan. So, what is an addict? And what is not an addict? An addict who uses shabu and continues to hit, inom. But the other kind of addict is trabaho, hit, para hindi makatulog, hit. Tapos, Tinanong ata dito tungkol sa sinabi ni Marbil eh. Yung di natin sila kasi yung mga nag-a-addict yun. Yung kailangan para hindi makatulog yan ang kaya nila ginagawa yan. Alam mo, may nagsabi sa akin, mabait pa naman daw sa tropa itong si Marbil. Pero meron lang talagang ibang pananaw sa buhay. Sabit-sabit, alam mo? Hindi, sabi nga, 'di ba? Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, ang sagot daw ni Marbil may boss daw siya. Tama. Hindi ko ata kay Vice President narinig 'yun. Para narinig ko sa ibang opisyal 'yun. Sa ibang opisyal ko ata narinig 'yun. Lahat sila may boss, Sino kaya itong animal na boss nila, Sino kaya itong boss nila parang may pagkademonyo, Sige nga, comment nyo nga kung sino yung boss nila. Sa tingin ninyo, sino ang boss ni Marbil? Sino ang boss ng Quadcom? Sino ang boss ng committee. Ano yun ka? Committee. Ayan, committee ni Chihuahua. Sino ba ang boss nila? Comment nyo nga dyan. The end of the day, siya ang kakainin na makinarya niya. Kasi sabog na siya. Siya na yung papasok doon sa oil mill o sa corn mill. But Mayor, would it help if... Siya na daw papasok sa windmill. Kasi naman basta tae. Alam mo, pinahamak tayo yung lintik na kanta na yan. Hindi, kayo lang pala. Hindi pala ako bumoto dyan. Basta tae. Palit-palitan ba kayo ng electric pan? Ayaw. Nagkaloko-loko tuloy tayo. Talay. Person there is like si Martin Romualdez would give up on his dream of becoming president in 2028. Wala na, I don't think so. Wala nang pag-asa. Wala nang ngayon, mayroon akong suggestion sa military. Pero hindi ko muna bitawan dito. Nako. After I shall have talked Nako. to the military, pupunta man ako ng Maynila. Nako, pupunta na Maynila. I'll be frank with them. Ilagtan ko yung baraha. Pareho rin dito, pero much more. Dalhin ko yung mga tao na ganito ang nangyari sa pera natin. Pati
ang gold reserve natin. Ilan na ba ang dollar piso nga? 59. 59. So may plano kayo ngayon na puntahan ang 25 tons. magpunta ng Camp Aguinaldo? Meron kayong plano? Naka-schedule mo? Ako? Opo. Hindi ako punta ng... Yung sabi mo kausapin mo. Seban doon. Hindi doon. Pero hindi rin tago. Siyempre. Alam mo, grabe yung kasi nakapagbitaw si Pangulong Duterte. Kakausapin ko siya, pupunta ka. Meron akong ilalatag na suwestyon. Siyempre, tinanong, pupunta ka ng Camp Aguinaldo para kausapin? Hindi ako pupunta. Wala ako pupunta dun. Pero biglang kabig sabi ni Pangulong Duterte. Pero hindi rin patago hindi rin patago. Kasi alam mo naman, baka isipan na naman nila. Naku, meron pinaplano ito si Duterte. May pinaplano, pupunta daw sa Maynila para kausapin ng mga sundalo. Kakabahan, mangangatog na naman yung mga adik. Sandali nililinaw ko. Pag sinabi kong adik, yung mga galit kay Pangulong Duterte. Yung mga adik sa karsada, yung mga tatokhang. Wala akong pinatutukuyan Linawin natin Baka mamaya, aninin naman ako. Sinasabi kong adik, yung mga nakalaban ni Pangulong Duterte nagpapalitan sa karsada. Pag dumarating siya, nangangatog yun para malinaw lang. Ang freewheeling discussion, para sabihin nila nagaplano ka ng kudita o rebellion. Ayaw ko yan Kasi naging presidente nga ako. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya yung kudita walang sedition dyan yan sinasabi niya. The military will talk or meeting. Ayaw ko rin kung yung gusto lang. Yung kita ko na who share my statement. Kasi ako hindi naman nag-agitate talaga ng forcible removal. Pero wala pang schedule. Hindi daw siya nagda-agitate ng forcible removal. Malinaw yun malinaw. Wala ako, malapit na. I don't know kailangan wala. We do have an appointment with General Governor about this. Talk man-to-man about this issue na kanya. Ni General Brown. It's useless. It's useless. He cannot talk for himself. So, ibang general, sir. Hindi rin. Dito ako sa baba. Might as well talk to the... Hindi daw kay Browner, hindi rin daw sa mga ibang mga kababayan na general. Ako hindi daw doon sa baba daw. Lieutenant Colonels, Lieutenant Colonels, and Major and down. What if they do a loyalty check, Mayor? Takot lang. Sa mga mababang posisyon. Marami mang nagpapahiwatig yan. Pero takot lang sila bilang sino. You know, to the military, of course, there is the military discipline. But if you can talk, if it is really to the interest of the country, why should you not? Mayor, can they report to loyalty check, Mayor? Again? Among themselves, they're going to do loyalty check. The military. It's not my business to have a loyalty check. It is for the military itself to check sa kanila if they are still loyal to the Constitution. Naku, ang bigat nun. Mga sir, ang ganda no sinabi ni Pangulong Duterte. Tinatanong kasi kung maglo-loyalty check pa si Pangulong Duterte sa mga military, kung sino ba ang loyal sa kanya. Sabi niya, it is not my job to have a loyalty check sa military. What I'm going to ask is, are they still loyal to the Constitution? Yung palakpakan, panalo yun, sir. Panalo.
Yan talaga yung malupit eh. Yan yung gusto ko kay Pangulong Duterte. The best yung sagot ni Pangulong Duterte na yan. Mga militar, mga AFP, yan ang tanong ni Pangulong Duterte sa inyo. Are you still loyal to the Constitution or are you loyal to Romualdez? Gago! Kayo ba ay tuta ni Romualdez? O kayo ay naninilbihan pa rin sa ating konstitusyon? Naku po, patay tayo dyan. Naku, tuloy. Alam mo yung protector of the Constitution, that's a very... What does it mean to them and what does it mean to tayong mga tao? Hindi ba mahirap on your part, Mayor, like, nung panahon ni, ng diktador noon, madali kasi everybody was in Manila. Right now, yung Duterte sa base in Davao, di ba mahirap to mobilize? Or... Hindi sila maniwala. Ako may pera ako. But why would I waste my money going there? Wala naman akong kita. Ang ginagamit kong pagkain ngayon, yung retirement ko, malaki nga. Pero I am now 80. Kung mag-abot ako ng 90, saan ako kuha ng pera? You think that retirement can sustain medisina pati lifestyle ko? Ano lifestyle mo, Mayor? Iyot. May mga bastos din kasi magtanong, no? Alam mo, tandaan niyo ganyan ng mga actually pareho sila ni VP Sara Duterte. Pag si Pangulong Duterte seryoso tanong mo, seryoso 'yan sumagot. Pero kung medyo may pagkabastos ka o kaya pabalagbag o kaya minsan naman pabiro yung tanong mo, talagang babastusin ka din. O kaya naman bibiruin ka din, di ba? Kaya tulad niyan, sabi niya yung lifestyle daw niya, tapos biglang hihirit na, ano yung lifestyle mo, Mayor? Iyot. Gago! Oh, kasi tanong kayo ng tanong na may pagkagago rin eh. Even your fracture, but you are not the whole. What is it? Yung pagganon. Iyot. So, ano yung gabi na? Even the fracture, but you are still part of the whole. What is it? Oh, wala na. Yan na yun. Oh, so mga kababayan, ayan na po ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ang linaw po ng sinabi niya, mga kababayan. Again, ako sa tingin ko, nag-iingat si Pangulong Duterte pagdating sa, kasi alam naman natin marami ho sa mga kababayan natin sa social media. Kita nyo naman, alam nyo nung nag-live si Pangulong Duterte, grabe yung views sa TikTok, ha? Grabe yung views, nagulat ako. Hindi ko akalain na ganun kadaming mga Pilipino ang manunood sa kanya. Tapos, sandali. Chinek ko yan ilang milyon na po yung nag-likes nung panahon na naglalive si Pangulong 7 million. Saan ka nakakita ng likes na 7 million? Nung naglalive siya sa TikTok. Ha? Ay grabe sabi ko nga, wala. Nagising na. Sa tingin ko ang taong bayan nagising na. Dahil sa ginagawa nilang katarantaduhan kay VP Sara Duterte at sa kanyang mga tauhan. Ang question na lang dito mga kababayan, wala na stalemate ika nga. Wala na tayong magawa. Wala na ho talaga. Wala na. Kaya nga ang dito, nasa kamay na ho ito ng military. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Wala na. Inaalipusta na si VP Sara Duterte. Binabastos na si VP Sara Duterte. Ina-undermine na si VP Sara Duterte. Ikukulong na si VP Sara Duterte. Lahat na gagawin kay VP Sara Duterte. Wala na tayong pag-asa. Ang tanong na lang daw ni Pangulong Duterte sa AFP, tanong ito ni Pangulong Duterte, anong gagawin ninyo? Kayo ba ay mananatiling magsilbi sa adik na presidente? Yan ang tanong ni Pangulong Duterte. Tanong ho ni Pangulong Duterte yan. O kayo ay
magiging tapat sa konstitusyon. Yan ang hamon at tanong ni Pangulong Duterte. Pinaliwanag lamang po natin. Nililinaw natin, pinapaliwanag lamang po natin ang sinasabi ni Pangulong Duterte at hindi tayo nagbibigay ng ating saloobin. Kasi this is a matter of very, very sensitive issue. Bakit hukanyo? Alam naman po natin, the only person who has somehow the right to call for the military is walang iba kung hindi si Pangulong Duterte dahil nanilbihan siya bilang Pangulo at Commander-in-Chief. And yet, wala ho siyang binitawan na gusto niya ng revolusyon, gusto niya ng kudita, gusto niya ng anything. Ayaw niya. Paulit-ulit niya. So, mas lalo naman po siguro ako. Wala akong karapatan manawagan. Wala po ako sa otoridad. Akin lamang pong inexplain. Akin lamang po mas pinaliwanag, sana naliwanagan, ang ating mga kababayan. Mapasibilyan, mapa-uniform uniform personnel, naliwanagan. Ngayon, ako mananalangin lang. Dahil patuloy na, inulit ko to, sinabi ko ito. Itong huling mensahe ko. Sinabi ko ito kahapon dun sa aking speech sa veterans. Ay, nung isang araw pala. Sabi ko, more than the people power na hinahangad natin, mas hangarin natin ang God's power. Let's cry out to the Lord and ask for justice. Kasi nagawa na ho natin lahat. Na ho natin ng lahat. Tila wala na talaga tayong pag-asa. Kahit naalala ko ito. Ito, pakinggan lang ho natin. Ako hindi ako nagbabanal-banalan dito. Pero pakinggan nyo lang sasabihin ko. Marami ho sa atin nag-antay kay BP Sara Duterte na magsalita na siya. Manguna siya sa pakikipaglaban sa kamalian o sa korupsyon o di kaya labanan ang mga hindi tamang nangyayari sa gobyerno. Naalala niyo yun? Marami sa atin, bakit di kaya siya nagsasalita? Bakit kaya hindi siya pumupunta na maiso? Bakit kaya ganyan? Bakit kaya? Eto na, nagsalita na siya. Eto na, lumabas na ang mga hiniintay nating salita sa kanya. Ano nangyayari? Tanong. Magpakatotoo tayo mga kababayan. Marami sa inyo nagsasabi, protect the Vice President. Marami sa atin nagsasabing, hindi kami papayag. Pag si Vice President ang hindi niliado, lalaban kami. Ang tanong, nasaan ho ba yung mga nagsisisigaw sa social media? Wala akong sinasabing sinisisi ko kayo. Hindi yun ang sinasabi ko dito. Kaya lang, because of circumstances that you cannot, alam niyo yun, you cannot deny, or you cannot, na maiwasan, kailangan nyo dyan sa bansa na kung saan kayo nagtatrabaho. Hindi naman kayo pwede basta-basta umuwi. At yung iba naman, hindi rin po pwedeng umalis sa kanilang mga opisina, paaralan, o di kaya sa bahay para pumunta sa veterans, mag-rally. Hindi ko kayo sinisisi sa ganun. Pero, ang sinasabi ko lang, human power, people power, ay meron pong hangganan. Eto na, naabot na natin yung hangganan. Lumaban na ang ating Vice Presidente. And yet, tila imposible. Kinakawawa pa lalo. Tila hindi kaya. Now we are all waiting for the uniform personnel to do something. Again, I'm not saying and I'm not encouraging in any way na magrebelde sila. I don't like that. Because again, I will always ididiin ko ito na naniniwala ako sa Romans 13 verse 1. Basahin nyo na lang. Kaya nga ako, more than the people power that people are asking now, ako, it's God's power. Yun ang paulit-ulit ko sinasabi.
let's do it God's way. Ano ho yung God's way? Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng monay. Ay, mali. Yung matigas. Hindi. Pag binato ka, pakainin mo. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo kanan mo. Anong ibig sabihin nun ito? Ito ho ay malalim na mga salita ng ating Panginoon. Ibig mong sabihin, huwag mong daanin sa kasamaan. Pay evil with good. Don't pay evil or do not repay evil with evil. Pay it with good. Why? Because God is watching us. Yan ang natin. Wag lamang po natin sa sa ulo o bigkasin na tayo ay Christian country. Isa puso po natin to. Higit sa lahat, isa buhay po natin. Meron tayong Diyos na nakakita kung anong tunay na nangyayari sa bayan natin. At siya po ang may hawak ng buhay ng tao. Our problem, maliit lang yan. Kukumpara mo sa Almighty God. Kaya nga sabi ko sa inyo the power of prayer is important. Let's cry out to the Lord. Lord, bakit ganito nangyayari sa bayan namin? Lord, dinanakaw na lahat ng pera. Wala na kaming kakampi. Kayo na lang ang aming matatawagan. Lumalaban na ang aming mga leader and yet inaapi sila. Pero isang ganun mo lang ng hininga ni tapos ang laban. Hindi. Ako seryoso ako Wala akong biro. Tandaan ninyo ang buhay natin, ng bawat isa sa atin, nakasalalay sa Panginoon. Di ba? Paano nabuhay si Adan? Ano lang ho siya dust na binuo, finorm. Buhay ba? Hindi. Until huminga ang Panginoon sa nostril niya. Hiningahan niya si Adan. Kaya nabuhay ito. Ano ibig sabihin nun? Tanggalin ng Panginoon ang hininga ng isang tao, patay ang tao. Hindi ko sinasabing gusto ko may mamatay na tao What am I saying? Hawak ng Panginoon. God is the King of all kings. Ibig sabihin lang mga kababayan, kung ilalagay natin sa lingwahe natin ngayon, God is the President of all president. God is the Speaker of all the speaker. So, yun ang aking malinaw lang na mensahe dito. Huwag tayong bumitaw. Huwag tayong mawala ng loob. God is in control. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, mga kababayan ko. Thank you po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang magkakaawan.